Eto na on the line, kapiling na natin sa linya ng ating komunikasyon si Sir Ian Neil Nunez, ang Officer in Charge ng CBS-UA Pili Agromet Station. Magandang umaga po, Sir Ian. Welcome po muli sa aming program. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers po. Hello po, Sir Kier. Magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga din po sa ating mga kababayan dito sa Camarines Sur at sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng Bombo Radio Naga. Okay po. Una kong tanong dito, Sir Ian, ito nakakaranas na tayo ng mga pag-ulan ngayon, sir. Ano po ba ang ibig sabihin nito ngayon, Sir Ian? Ibig bang sabihin, wala na, hindi na mainit yung panahon? Maulan na tayo ngayon, Sir Ian? Yes po, Sir. Possible po since pumasok na po itong Southwest Monsoon or Habagat, makakaranas na po tayo ng mga pag-uulan. Lalong-lalo na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, no? Lalong-lalo na sa western portion ng Pilipinas. Okay po. Dito, Sir Ian, kasi itong si Doming, para sa pagkakaalam ko, nakalabas na ito ng PAR. Ano pa rin yung nagpapalakas ng habagat, Sir Ian, na nararanasan po natin ngayon? And gaano po ba ito katagal, Sir Ian? Yes, sir. Usually, yung idea or knowledge po nating lahat ay yung nagpapa-enhance ng Southwest Monsoon or Habagat ay bagyo. Pero, ang totoo pong nangyayari niyan ay yung bagyo ang nagtitrigger sabi nating from amihan to habagat, yung nagtitrigger po niyon ay tropical cyclone or bagyo. Ang nangyayari po niyan ngayon sasabihin ko na kapag pre-development ng El Nino ay humihina po yung easterlies natin o yung hangin na galing sa silangan. Ang lumalakas naman po ay yung westerly winds o yung hangin na galing kanluran. So kapag may nakikita po tayong paglakas ng westerly winds, ito po ay nagpapalakas ng habagat o enhanced southwest monsoon. Okay po. Ibig sabihin pala, sir, kahit wala na si Doming, Yes po. makakaranas pa rin tayo, sir, ng pag-ulan. Or siguro Yes po, kung sir. pagbaha, kung malakas ang ulan, dulot nitong habagat, Sir Ian. Enhanced na habagat po. Opo, iyon. Nagpapaulan po yan Sa sa atin po. ngayon, sir, ano ba yung rainfall warning ang nakataas po dito sa Bicol, especially sa Naga, sa Pili? Ano ba siya, sir? Red, orange, o yellow pa rin, Sir Ian? Sa ngayon po yung reported po sa amin dito sa Pag-asa ay yung rainfall warning doon lamang po sa may western portion ng Pilipinas. Pero hindi ko po maipakita dito sa presentation ko. I hope na maaari ko pong i-share, no? So mamaya po siguro. Sa mga susunod pong mga araw ay makakaranas na po tayo ng mga heavy rainfall advisory po, no, na i-issue ng Southern Luzon Pag-asa Regional Services Division. Opo, yun. Pero ngayon, sir, palibhasa umuulan na. May Yes ano po, pa ba, may ano ba, sir? Kumbaga may makakaranas pa rin ba tayo, sir, ng mga matataas na heat index, init ng panahon, Sir Ian? Yes po, sir. Patuloy pa rin po tayo nag-o-observe nitong heat index, no? Sapagkat matataas pa rin po yung relative humidity na nakukuha natin. Dulot po nga po niyan ng bago umulan and then after yung ulan ay nakakaranas pa rin po tayo ng matataas na alinsangan. Opo, iyon. After nitong si Doming, Sir Ian, may mga susunod pa ba? Na tulad ni Doming, nabibisita dito sa PAR, Sir Ian? Yes po, sir. Sa ngayon po, meron po tayong in-issue na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast kung saan ito po yung nakikitang origin or pamumuo ng tropical cyclone dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. And then by June 8 to 14 ay possible po na mabuo dito sa may extreme northern Luzon. Opo, iyon. Eto, Sir Ian, maitanong ko lang, mas delikado ba, sir, yung yung habagat lang kaysa sa mga may bagyo? And bakit mas madalas, mas matagal yung pagbaha, sir, and landslide siguro pag habagat, Sir Ian? Dalawang weather system, dalawa din different yung epekto niya sapagkat yung bagyo po most likely yung nag-apekto or yung impact na pwedeng maganap sa bagyo ay yung wind o yung malalakas na hangin.
severe winds po yung madalas na kinakategory natin sa isang bagyo. Sa habagat naman po or enhanced southwest monsoon na nararanasan natin ngayon ay purong pag-uulan lamang po ito at depende po sa location nyo, no, or topography, kung ang inyong lugar ay most likely yung sa pampalay po, yung clay soil, mas nare-retain niya kasi yung water eh. Ibig sabihin po, mas um, nagre-retain po yung tubig, hindi po siya nag-absorb. So possible po yung mga pagbaba, lalong-lalo na kapag yung ulan natin ay yung palalay lang or maghapong pag-ulan. Okay. Dito sir sa ano, kung may data kayo sir, aling mga lugar or ilog or even watershed sa Kamsur yung pinaka-critical ngayon sa pag-apaw dahil sa continuous rains at Sir Ian? Hindi ko lang naisabay sa report ko pero meron po tayong isang office dito sa Camarines Sur, which is the Bicol River Basin and Flood Forecasting Center. Sila po yung nagmo-monitor kung ano po yung mga ilog, no, dito sa Bicol River Basin. Ang meron ng po pagtaas or significant increase nitong level dito sa Bicol River Basin. Wala pa pong nare-report dito sa may Facebook page po namin, pero titignan po natin mamaya sir, ibibigay ko po sa inyo kung ano na po yung mga level po nitong Bicol River Basin ng mga creeks po natin. Opo, iyon. Sa mga susunod na araw sir, may mga binabantayan ba tayo sir na sama ng panahon? Sir Ian, or wala naman po? Yes sir, tulad po ng sinabi ko, by June 8 hanggang 11 ay possible po na magkaroon po ng bagyo or tropical cyclone dito po sa may kalurang bahagi ng Luzon and then dito po sa may extreme northern Luzon. Pero since malayo po siya sa atin, possible na impacts lang po niyan ay yung enhanced po ng habagat o yung mga pag-uulan. Okay, yun. Dito, Sir Ian, para dun sa mga nasa flood-prone at landslide-prone areas, siguro hanggang kailan ba dapat mag-stay alert kahit wala ng bagyo, Sir Ian? Yung mga low-lying areas po, sir, na malapit sa ilog and then yung may mga matataas o matatarik na topography ng lupa, ay iwasan nyo po na mag-stay doon sapagkat may mataas po yung tsansa na magkaroon ng landslide or lalong-lalo na flash po yung ating mga pag-uulan at hindi po siya katulad nung pag may bagyo ay buong araw po yung pag-uulan, no? So may mga chances po na biglang-biglang uulan po sa inyong lugar. Opo, yun. Dito, Sir Ian, kailan po ba inaasahang hihina o hihinto yung habagat rains dito sa atin? And may LPA pa ba tayo, sir, na binabantayan, mga ganon, Sir Ian? Sa ngayon po ay lumabas na po yung si Domeng, Tropical Cyclone Domeng. So sa ngayon po ang binabantayan po natin ay yung mga heavy rainfall dulot po nitong enhanced habagat, no? So ngayon po sabihin ko po yung level sir dito sa may Camarines Sur watershed, no? Dito sa may Bato, nakapagtala po sila ng increase na tubig po sapagkat may 7 millimeters po na ulan. Buhat po ito ng 8:30 ng umaga, sir. So increasing po itong lugar ng Bato, Buhi, Umbaw, Bula, saka Ocampo. Maging sa Kamaligan po, which is nakapagtala po sila kanina ng 22 millimeters of rainfall. So asahan po na mas tataas pa po yan kapag receding na po or bumaba na po yung tubig natin galing sa matataas na lugar. Opo. Ito, sir, maisingit ko lang, Sir Ian. Bukas ba, sir, may pag-ulan pa ba tayong mararanasan, Sir Ian? Okay, ayon sir sa pwede po ba akong mag-share sir ng share screen ako? Pwede po ba Sige yun? po, sige po. Sige po, i-share ko lang po yung aking screen. Habang pinapasis po, nakikita po natin na dito po sa may buong Kabikulan po ay patuloy pa po yung pag-ulan natin hanggang Thursday. Pero by Friday and Saturday,
Ulitin ko po, ano, ngayong araw, same po pa rin ang weather natin hanggang bukas at Miyerkules, no? So, Webes, ah, bukas, Miyerkules at saka Webes, same pa rin po yung weather natin. Pero po, pagdating po ng Biyernes at Sabado, ay makakaranas na po tayo ng mga ah, pagsilay na ano po ng araw, pagsilak po ng araw. So, pero po dito sa may specific na 10-day weather forecast po natin sa Naga, mapapansin po natin na dire-diretso po yung mga pag-uulan natin by Wednesday, Thursday, and Friday. 7 millimeters of rainfall po yung expected po natin. Ganon din po sa Sabado, Linggo hanggang Lunes, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-uulan. Pero yun nga po, may mga pagsikat na po ng araw sa araw po ng weekends. Opo, yung ano, yung malalakas na pag-ulan na yun, Sir Ian, ano, hindi naman yung gaanong malakas na magdudulot ng pagbaha, landslide, natural lang na pag-ulan na Sir Ian. Sa ngayon po sir, kung ganito po yung mga pag-uulan natin, katulad po ng kahapon, ano, nakapagtala po tayo ng 8.2 millimeters of rainfall. Depende po kasi yan sir sa lugar, no? Kapag low-lying areas po kayo, pupunta po sa inyo yung mga tubig na pag-ulan na galing po sa taas. Kahit po na sabihin natin hindi po bahain po sa inyong lugar, kung yung lugar po natin ay barado yung ating mga dikes or canals, no? So possible po na babahain po tayo sapagkat nakakaranas nga po tayo nitong mga malalakas pag-ulan. Opo, iyon. Ito sir, maitanong ko lang, ano ba sir yung pagkakaiba nung warning ng pag-asa, pagbagyo, versus sa habagat? Kasi minsan nakakalito daw yung habagat advisory. Ano yung pagkakaiba nun, Sir Ian? Totoo nga po sir, yung tropical cyclone advisory, yun po yung advisory, ini-issue namin yun kapag nasa labas pa po ng PAR yung bagyo. Kapag po tropical cyclone bulletin na yung nire-report namin ay nasa loob na po ng PAR yung bagyo. Iba naman po siya sa rainfall advisory at maging sa heavy rainfall advisory or warning, no? So magkakaiba po siya. Yung rainfall advisory po, yun yung po yung may color coding na yellow, orange, saka red. And then po yung heavy rainfall po, yun po yung may color na violet, which is nangyayari na, no? Affected na po yung lugar na yon. And then yung color pink, which is expected po na magkakaroon ng pag-uulan. Opo. May climate factor ba sir kung bakit mas tumatagal and lumalakas yung habagat nitong halimbawa, mga huling taon, Sir Ian? Galing pa lang po tayo sa La Nina. So, approaching na po tayo sa El Nino since nasa El Nino alert na po tayo. So, makakaranas na po tayo ng mga pre-developing effect nitong El Nino ngayong mga susunod na buwan, no? So, sa ngayon po, since humina po yung easterlies natin at malakas yung westerly winds, asahan na po natin na malakas po yung epekto nitong hanging habagat. Opo. Ibig sabihin sir, sa mga susunod na buwan pala, in terms of pag-init ng panahon, kung mainit na nitong summer, mas mainit pa sa darating na buwan, sir. Kasi kung dyan na yung El Nino, Sir Ian. So ngayon po is June na, no? So makakaranas po tayo ng wet and warm air. So ibig po sabihin yan, may mga pag-uulan, subalit matataas pa rin po yung value ng alinsangan natin. Ang El Nino po, nararanasan natin yung pinaka-impact po niyan kapag panahon po ng tag-init. So since tapos na po tayo sa buwan ng Mayo, ay may mga pag-uulan pa rin na tayo na mararanasan, pero matataas pa rin po yung alinsangan po. Okay po 'yun. At dito sir siguro kung sir, kung meron kayong reminder dito sa ating mga kababayan, yung number one safety siguro sir na reminder nyo sa mga taga Kamsur ngayon na yun nga po pabago-bago yung ng panahon natin. May pag-ulan, may pag-init ng panahon. Ano sir yung ating mai-a-advise sa kanila, Sir Ian? Sa mga kababayan natin dito sa Bicol, lalong-lalo na dito sa Kamsur po, alalahanin po natin yung bagyong Christine, no?
Malayo naman po siya sa atin, sa Camarines Sur, subalit nakapagbigay po siya o nakapag-enhance din po ng mga pag-uulan, no? Sapagkat buwan po yun ng October, panahon din po yun na papunta na tayo sa amihan, ano? So, malakas pa rin po yung mga pag-uulan kahit malayo yung bagyo, no? Ibig sabihin po, hindi yung impact po na nangyari sa atin ng mga pagbaha ay dulot po ng malalakas na pag-uulan or heavy rainfall. So sa ngayon pong habagat na po, asahan na po natin na malalakas yung mga pag-uulan, lalong-lalo na enhance po yung habagat ngayon. Opo. Ngayon pala sir na June, maidagdag ko lang na katanungan sir. Yes, Ilang sir. mga bagyo sir yung mararanasan natin if ever ngayong June, Sir Ian? So, pwede na ako mag-share screen. Sige sir, ano ko lang po, i-share ko lang po itong tropical cyclone threat potential forecast po natin. Nakikita naman po sir, no? Opo, opo. Sorry, Sige sir. hindi ko na ano kanina. Ngayon lang po. So ngayon June po ay asahan po natin na kung hindi isang bagyo, dalawa yung ini-expect po nating bagyo, no? Si Domeng ay pumasok po siya ng buwan ng Mayo. So asahan po natin ngayong June kung hindi isa ay dalawang bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa July naman po, kung hindi dalawa, possible po na maging apat po yung expect natin bagyo sa buwan ng Hulyo. Maging Agosto po. And then pagdating ng September, 2 hanggang 3 na lamang po. At unti-unti pong kukonti po yung ine-expect nating bagyo sa mga susunod pang buwan, October hanggang Nobyembre. Opo. Parang ano sir, kung hindi ako nagkakamali Sir Ian, no. Parang mas konti ngayon yung bagyo kung compare nung nakaraang taon, Sir Ian. Possible po sir yan sapagkat yung origin or yung genesis, yung pamumuo ng bagyo kapag panahon ng El Nino ay mas malayo po sa atin. Nasa may central and silangang bahagi ng Dagat Pasipiko yung pinagmumulan ng bagyo kapag El Nino. Last year po, since La Nina po tayo, mas marami yung bagyo sapagkat yung pamumuo ng bagyo ay mismo dito nabubuo sa malapit sa may silangang bahagi ng Philippine Sea. Opo. Itong bilang na ito sir ng bagyo, pwede pa itong magbago sir, kung sakali, Sir Ian. Possible po na pwede siyang mabago by the end of June yung ina-expect nating bagyo sa mga darating pa mga buwan po. Okay, okay po 'yun. And dahil diyan sir, siyempre yun nga, may mga pag-ulan pa po pala tayong mararanasan and mga bagyo. Siguro sir bago tayo magtapos, kung meron akong nakalimutan sir na itanong, sa inyo, meron kayong gustong idagdag sa atin pong, interview na nakalimutan ko, sige sir ibigay ko ulit sa inyo ang linya, Sir Ian. Okay po, so ito nga po yung tropical cyclone threat potential forecast po natin ay possible po dito sa may silangan at extreme northern Luzon, no? Pwedeng mabuo or mag-pass, no? So malayo naman po yan sa Bicol pero asahan po natin na hihilahin po niyan yung hangin habagat po natin, no? So ganyan po. So ganoon din po, meron pa rin po tayong mga observation and monitoring nitong heat index. Patuloy pa rin po. At isa pa rin po tayo sa matataas na value ng heat index na babalita po ito sa ating national na media, no? So 46 po kahapon, so in-expect po natin na makakaranas pa rin po tayo hanggang sa 43 degree Celsius na heat index ngayong araw po.